naman sa witness stand si Edgar Matubato sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado kaugnay ng umano'y extrajudicial killing sa bansa. Isa sa mga inusisa ni Senador Manny Pacquiao ay kung sino ang nagdala kay Matubato sa Senado. Balitang hatid ni JP Soriano. Makakala ng iba, pag nagpalit tayo ng Senado, ng Senador, ay hindi natin itutuloy yung hearing. Itutuloy po natin yan at iwawasulang po natin para walang bahid ng duda. Sa pagpapatuloy ng pagdinig sa Senado kaugnay ng di umano'y extrajudicial killings, ilang ground rules na ang inilatag ni Senator Richard Gordon na siyang chairman ngayon ng Senate Committee on Justice. No witnesses shall be presented unless they have previously submitted affidavits to the committee chair. Senator Gordon is a very intelligent person and he has a sense of fairness. In a sense, I am sad na Senator De Lima was ousted that way. On the other hand, it might also be better for the hearings at nang walang masabi na bahid ng anumang bias yung hearing. Balik sa witness stand si Edgar Matubato, ang nagpakilalang membro ng di umano'y Davao Death Squad na nag-uugnay kay Pangulong Duterte at sa anak nitong si Davao City Vice Mayor Paulo Duterte sa ilang kaso ng pagpatay nung nakaraang pagdinig. Sinubok ng husto ang kanyang kredibilidad. Si Senator Alan Peter Cayetano, ipinunto ang pagkakaiba ng mga pahayag ni Matubato sa kanyang mga affidavit. Tulad na lang ng pagpapapatay di umano kay Sally Macdum, ang dayuhang pinatay raw nila sa Island Garden City of Samal. Last hearing, pinapalabas mo si Mayor Duterte ang may utos at sumusunod lang kayong lahat. Ngayon, nagbago na yung inyong statement. Talagang totoo man, sir. Yung sila nag-uusap lang, yung panggang Sally Macdum. Basta ako, wala akong nalalaman dyan. Pinatawag lang ako. Hindi si Mayor Duterte nagpapatay? Ewan ko lang, sir. Walang sinabi si Mr. Edgar Matubato na si President Duterte ang pumatay, ang nagpautos na pumatay kay Sally Macdum. Pinuntarya rin ni Cayetano ang pagkakaiba sa testimonya ni Matubato tungkol sa sinasabing utos daw ni nooy Mayor Rodrigo Duterte na bombahin ang 3 moske. Maging ang pagpatay raw mismo ni Duterte sa isang NBI agent na si Amisola. Hinimay ng mga senador ang mga detalyeng binitawan ni Matubato sa nakaraang pagdinig. Mula sa di umano'y pagpapatay sa tauhan ni dating Congressman Prospero Nograles hanggang sa pagiging miyembro niya raw ng Citizen Armed Force Geographical Unit o CAFGU at CHDF o Civilian Home Defense Forces. Sabi ni Gordon, wala raw ang pangalan ni Matubato sa records ng CAFGU. Sa pagsalang naman ni Senator Manny Pacquiao, natanong si Matubato, sino ang nagdala sa kanya para humarap sa Senado? Pwede mo bang sabihin yung tao na nagdala sa'yo rito? Ako, sir, hindi. Hindi, sir, hindi. Ha? Dahil sa proteksyon sa buhay niya, sir. Pwede mo bang kumpirmahin yung sinabi ko po na meron kayong pinakiusapan na tao para makontak ako bago kayo nag-ano dito? Di ho ba? Oo, ma'am. Opo, ma'am. Maging ang di raw pagkakatugma ng sinabi niyang eskwelahan noon ni Davao City Vice Mayor Paulo Duterte na ungkat. Hindi po siya nag-elementary sa Ateneo. Hindi po siya nag-elementary sa Ateneo. Nag-elementary po siya sa Philippine Women's College. University. Yung pabago-bagong statement mo. Kalimot na ko. Minsan daw nakakalimot na daw siya. Sa gitna ng pagdinig, ipinakiusap ni Senador De Lima na umalalay ang mga senador sa pagtatanong dahil grade 1 lang daw ang inabot ni Matubato. I'm appealing to my colleagues to give him some consideration. Wag naman po yung parang talagang in a formal setting in a court cross-examination. This is a fact-finding inquiry. Ayon din kay Senator Trillanes, posibleng nag-iiba ang sagot ni Matubato dahil naguguluhan siya. Iba raw kasi ang nakasanayan niyang lengguwahe. Maagap naman ang sagot dito ni Gordon. Do not come here and expect kindergarten treatment. You come here at your own peril. When you say something, you have to expect. Dapat alam po ninyo, pag may sinabi kayo dito, ibabalik ko sa inyo. Kaya po may record eh. Walang silbi yung record, kundi babasahin sa inyo na yun ang sinabi nyo, tatanungin kayo, ba't nag-iiba kayo ng tanong? Ang sagot. JP Soriano, GMA News.